Good morning! Magandang umaga po sa lahat. This is the day that the Lord has made and we will all rejoice and be glad in it. Amen. Amen. Welcome sa pananambahan ng Agape Family Center, Philippines, Bacolod Center. Welcome po sa ating mga kapatiran din sa online, sa naririto ngayon at sa papunta pala. Sa simula ay aking tinatawagan si Sister May, Anna May, for the scripture reading, followed by an opening prayer and praise and worship ni Sister Jasper. Good morning, everyone. Our scripture reading is from the book of Exodus, chapter 15, verse 1 and 2, and verse 11 to 13. I will sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. The horse and his rider he has thrown into the sea. The Lord is my strength and my song, and he has become his God, and I will exalt him. Who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glorious deeds, doing wonders? Who you stretch out your right hand, the earth to swallow them. You have led in your steadfast love the people whom you have redeemed. You have guided them by your strength to your holy abode. Okay, let us pray. Thank you, Lord, that we are here in your presence, Lord. Thank you, Jesus, that we are here in this place to worship you in spirit and in truth. This morning, Lord, as we come before your presence, we ask for forgiveness for all the sins that we have committed against you, Lord God. Forgive us, Lord, kung nakasala kami sa imo sa pulong sa buhat na guna-una. Cleanse us and sanctify us through the Holy Spirit, Lord God. Make us worthy to come before your throne of grace this morning, Lord. Thank you for this privilege that you have given us wherein we can worship you in spirit and in truth. And as the verse that we have read this morning, Lord, says, we are your people. And we are here to worship you, Lord Jesus, because you deserve all the praise and the glory in this world, Lord God. Thank you, Jesus. We give you back all the praise and the glory. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. May mga galiwan sa tanan, magasimba kita paagi sa pagkanta. Let us sing praises to the Lord this morning. You're alive.
Lord. Thank you that we can praise and worship you this morning, Lord Jesus. And thank you sa imong reminder sa amon sa song sa sininga aga, Lord God. Even though you died on the cross, Lord Jesus, you are alive right now. Thank you, Jesus. Especially, Lord, that the Holy Week is coming, Lord God. Thank you for reminding us that you saved us, you died for us, and yet you were raised from the dead. Buhi kasubong, Lord, and kaupod ka namon sa sininga lugar, Ginoo. Thank you, Jesus. You are our Messiah, Lord. You are our righteousness. Thank you, Jesus. That we might become His righteousness. He humbled Himself and carried the cross. Love so amazing. Love so amazing, yeah, Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all. His body, the bread. His body the bread, His blood the wine, broken and poured out all for love. The whole
sinners, ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of Jesus Messiah, Lord of all. Jesus Messiah, Lord of all. Jesus Messiah. All the glory belongs to you, Jesus. I will worship you. As we stand before your presence, Lord, as we open our hearts to you, you will be praised. You will be worshipped. Just open up your heart. Just open up your heart and sing to the Lord.
Worship and praise belongs to you. Yes, thank you, Jesus. We can praise and worship in your name this morning, Lord. Thank you for your presence in the midst of us. Thank you, Jesus, that you are here with us, Lord. Thank you, Lord, that we can worship you today, Lord, even though the entire week we were busy, we are tired right now, but still because of your grace and mercy sa amon Ginoo, we are here right now to worship you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sa amon ang Lord na kusog, wala kami sa may mahina. But in you, O Lord, everything is possible. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. May we be able to worship you in spirit and in truth this morning, Lord God, as we continue our worship service, Lord. Give us enlightenment through the Holy Spirit as we are about to listen to your word. Kabay pa nga amon gid, Lord, na sundo ng imo nga pulong inila mga pamatian, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We give you back all the praise and the glory. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Mayong aga liwat sa tanan. Okay. Good morning, liwat sa tanan nga ari diri. Welcome to the Sunday worship service of Agape Family Center, Bacolod Center. Okay? And greetings to our brothers and sisters, of course, who are here right now sa face-to-face nga worship service. And of course, we would like to greet those who are online, our brothers and sisters in the US, and then our brothers and sisters in Canada, especially to Sister Analu Gupio Quiroga and family, to the church in Greece, International House of Prayer, and also to our brothers and sisters in in Hong Kong, si Pastor Sam and Ate Charo. And then, to our brethren in Australia, especially to Sister Rose, and here in the Philippines, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, sa Luzon, si Brother Jonathan and Sister Grace. Okay. And of course, sa Mindanao, ang mga relatives ni Pastora Miriam sa Davao. Okay. So right now, we will prepare our hearts and our minds as we are about to listen to God's Word. We are still in the book of Exodus. So I hope that pagaan ka sa attention ang pulong sa Ginoo sa sining aga. Here is his servant, Pastor Daniel. Hallelujah. Praise God. Lakpakan natin niyang Ginoo liwat. Let's give a big round of applause to our God who is worthy of praise. Hallelujah. Takosgit nga dayawo ng Ginoo. He is really worthy, no? Mahingaga sa whole Frias family, no? Kanday Brother Ochi, mahingaga. Welcome, welcome, git. Kakalipat ko lang pero ngalan ni Blessing, Pastor. Sister Blessing. Blessing. Oh, praise God. Oh, you are a blessing to us. Amen. Oh, yeah. Pero nakasulod pa. Okay. I would like to sing what's that? But truly the Lord is in this place and He dwells in the praises of His people. Amen? No? Lopez, Emperado family, really welcome. Of course, Bibles family, no? Sa ilang Sister Karen, Pastor Elijah, Nana, Miguel Open, Pastor Miriam, no? Kita nila, no? Total, medyo bulubog na uman. Yes, praise God. Hallelujah. Isa daw ka namin yun nung tumatintar na git mambal. Siyempre, ang magiging pero may ginambal ta. Lord, balik na. Lord, return.
and take us home. Dala na kami papuli sa langit kaya para maka-enjoy kami sa iyong mga presensya. So that we can enjoy the presence of God, worship Him, non-stop, no? Wow, kung pwede lang. Kung nalipat tuloy yung grupo, dapat magtatagalog ako. Okay. So, hallelujah. Napakaganda magpuri sa Panginoon. Actually, namin man ang Tagalog, actually, no? May mga words silang nanamianggit ko. For example, ang manlilikha. Right? Sa Hiligay nun ba, manunuga. No? Dali daw kauga. So, nagutom na pa. Pero, namian ko, there are certain Tagalog words that really are poetic. Poetic, manlilikha. Ang sarap magpuri sa Panginoon. No? Amen. So, praise the Lord. Purihin natin ang manlilikha. Anyway, tayo ay magpapatuloy sa ating mga series of messages in our series Back to the Bible. No? Back to the Bible. And every Sunday, ito tumatagal yung message ko kasi umahaba yung introduction ko. Siguro, I will try to shorten the introduction. It's good that we are going back to the Bible kasi it's the end days. And siguro, Pastor Miriam, ito pwede pang buksan. Para mainit ba? Okay. Kahit kaunti. Yan. Tatabunan pa rin tayo ng tarpaulin kasi. Yan. Yan. That's okay. Praise God. It's the end days. Malapit nang bumalik si Jesus Christ. At saka yung challenge sa atin, babalik na si Jesus, naubos mo na bang basahin ang Bible? Iba sa atin, hindi pa. Hindi pa nababasa ang lahat ng books. Yung nababasa natin ay John 3:16 lang. Palagi. At saka Genesis 1:1. Kasi pag nagsimula ka ng basa ng Bible, Genesis 1:1, sumakit yung ulo ko. Huwag na natulog, inantok, wag ba lang. So, hindi nabasa yung sa gitna, sa middle ng Bible, no? In the center of the Bible. Napakaraming books ng Bible. That's why, with God's guidance and wisdom sa ating senior pastors, sa kanilang Pastor Romel and Pastor Susan, binigyan ng Lord ng wisdom din. And I also realized kailangan din na mapag-aralan natin ang buong Bible talaga, from Genesis up to Revelation. Pero, yung malungkot lang ay pag inisa-isa mo, Genesis pa lang, kalahati na ng taon. So, ngayon ay magmamarch na. Yung ibang mga nakikita ko sa iba ay nasa Genesis pa lang din. But we are blessed because tayo ay nasa Exodus na. Malapit na tayo matapos. Next Sunday will be our last Sunday in Exodus. So, Leviticus na yung next. So, diba, yung mga popular na binabasa is Genesis kasi creation, nandiyan si Abraham, no? Si Joseph, yung sa Egypt, no? Tapos yung Exodus, yung sa mga movies, yung yung pag-escape nila, yung 10 plagues of Egypt, no? Tapos pagkatapos yan, yung 10 commandments bibigay din. Pero I believe that's a better part of Leviticus already. Anyway, the law, actually next Sunday, papag-aralan na natin yan. Kailangan lang natin na ubusin yung Exodus chapter 12 to chapter 24. And if you are a part of the GC din, I hope nakakatulong sa atin. Kung hindi, I will always just encourage and remind each and everyone. Kaya lang, pasensya, minsan Wednesday or Thursday ko na hindi sisend, no? Yung playlist. Yung playlist ay from Exodus chapter 12 to 24 in YouTube, ESV version yan. Kailangan nyo lang pakinggan, no? Kaya na nagtatrabaho kayo, pwede nyo lang mapakinggan. It's still best na basahin talaga natin kung nasa Bible. Kaya lang minsan, medyo mahirap basahin kasi English at the same time parang malalim. So, minsan pag pinararinggan natin, parang nakikinig ka lang sa radyo. Yan. So, okay din. Maraming paraan. But it's good na nare-review natin, nababasa natin. For the past 2 weeks, the past 2 Sundays, we have looked at Exodus chapter 1 up to chapter 15. This Sunday, we're looking at Exodus chapter 12 to 24. Pastor, bakit nagbalik ka? Bakit bumalik ka? Bakit, di ba, Exodus 1 to 15 na tayo? Dapat 16 na this Sunday. Ngayon, mga kapatid, gusto kong bumalik sa Exodus chapter 12. Sinadya ko talagang merong overlap. O merong, ano bang overlap sa Tagalog? Merong, sa Hiligay nun, nagsampaw.
nagsampaw or parang nag-backtrack tayo, bumalik tayo ng kaunti, na sandwich. No? Bumalik tayo sa Exodus chapter 12 at magtatapos tayo sa Exodus 24 this Sunday. The overlap is deliberate kasi gusto kong isama itong Passover na nangyari. Dito yung sa last plague in Egypt, yung mamamatay yung mga firstborn sa yung mga panganay, mga unang lalaki na ipinanganak sa lahat ng pamilya mamamatay. So, kailangan yung Passover. I-explain ko yan mamaya. At kailangan bumalik din tayo sa pagtawid nila sa Red Sea. Okay? Kasi makita natin, ang Panginoon talaga nagbigay ng instruction na kailangan gawin niyo yung Passover. At ito yung magiging bagong taon nyo. This is going to be the new year, the start of the new year. It will also remind all of us, kasi yung Passover, malalaman natin, matututunan natin, na ito ay simbolo ni Hesus Kristo. It's a symbol of Jesus Christ. Kailangan natin si Jesus at magsisimula ang buhay natin sa cross ni Hesus Kristo. Okay? Now, last Sunday, napag-aralan natin yung tatlong bagay. I have told you of the three things. I hope, yung three things, no? Yung message sa atin, sa Exodus, yung tayo ay nabilanggo or tayo ay naikulong. We are in bondage, na-enslave tayo, no? To Satan, nasa rebellion ni Satan. Yung pangalawa, pinakita natin, napag-aralan natin, reveal lang din ito ng mga messages for the past few Sundays. Yung Panginoon ang tutubos sa atin. Kasi tayo ay inisyangla sa Palawan po siya. So, ang Panginoon na, ang Diyos na natin, ang nagbayad. Okay, para pwede na tayong igawad, itubos. Okay? And how He forms us into a people for Himself. Kasi sabi nga ng Panginoon, kayo ay akin na. You belong to me. You will be a people for my own. So, pag-aralan natin as a brief review, maikling review lang, yung 2 points last Sunday. At pagpapatuloy natin yung 3rd point this Sunday. Nagsimula tayo last Sunday of how God shows in Exodus that we are in bondage, okay, no, to Satan. So, yung di ba, yung una, tayo ay nabilanggo sa kasalanan sa Egypt, sa Satanas. Nagsimula ang Exodus sa chapter 1, pinakita dyan, namatay na si Joseph, namatay yung mga kapatid, the 12 tribes of Jacob of Israel. Si Jacob naging Israel. Yung 12, yung 12 anak niya, naging 12 tribes. Namatay na lahat sila. Tapos, nagpatuloy na yung mga next generation, dumami sila. Tapos, napag-aralan natin yung mga Hyksos, yung mga bagong salta na sinakop yung mga Egyptian, hindi nila kilala kung sino itong mga Israelite. At nagtaka sila, ang dami nila. Okay? So, ang ginawa nilang slave yung mga Israelites. The bondage and the oppression, na pag-aralin natin, the bondage and oppression that Israel is in here is the same kind of bondage that we were in when we were still in the world, nung nasa mundo pa tayo. Hindi pa natin tinanggap si Hesus Kristo bilang ating Diyos at magliligtas. Dati, nung nasa mundo pa tayo, pag nakagawa ka ng kasalanan, parang wala lang. Masasabi natin, ang daling-dali magkasala kung hindi ka pa Christian. Kasi natural. Ang tao ay makasalanan. Pero ngayon na ikaw ay Christian na, every time na magkasala ka, inukonsensya ka. Nasasabi ka, Lord, patawad. Lord, sorry, nagmarites na naman ako. Oh. Lord, sorry, may nakita ako na-post sa social media. Parang, natukso na naman ako ulit. Lord, sorry. It is natural kasi tao lang tayo. That struggle, sabi ni Apostle Paul, that struggle is going to be until the day we die. The only time na mawawala yan, pag tayo ay nasa langit na. Amen? Pag wala na yung temptation, wala na yung sin, yung kasalanan. Pero nandiyan yung kagustuhan sa atin, Lord, I want to be holy. Gusto kong maging tama. Gusto kong maging makatarungan. I want to be righteous before you. That's why we always pray to the Lord, forgive me for my sin. Hindi tayo perfecto, alam natin yan. Lahat tayo ay may mga pagkukulang. Importante ay kinukonsensya tayo.
Pag hindi ka na kinokonsensya, yan ang delikado, kapatid. At diyan, magtatanong ka na sa sarili mo, totoo ba talagang naligtas ako? Totoo bang tinanggap ko si Jesus bilang aking Diyos at manliligtas? Totoo bang binago niya ako? Kasi pag hindi pa huli ang lahat, buhay pa tayo, humihinga pa tayo, may pag-asa pa. Ang problema, pag namatay ka na at nandun ka na sa impyerno, wala ka ng pag-asa magbago. Okay? So, that stays the same for our loved ones, sa mga family members, sa ating mga friends na nandito pa. We can still pray for them. We can still share. Kung ayaw nila makinig, share your life to them. Importante, kasi pag nag-share tayo tapos hindi na nakikita sa buhay natin, hindi epektibo yung mensahe natin. Mas epektibo yung buhay natin. Pag nakita nila na tayo ay tunay na Christian, nakikita na nila si Kristo sa buhay natin, dyan sila mako-convince. Okay? At ang Panginoon ang mako-convince sa kanila. But anyway, the struggle is real. Okay? But right now, the Lord has called us. Tinubos na tayo ng Panginoon. At yung pangalawang bagay na pinapakita ng Diyos sa atin sa Exodus, bakit naisulat yan, at bakit pinag-aaralan natin, ay yung pangalawa, that He is the Lord, our God, who redeems us from bondage. Siya ang tutubos sa atin. Sa ating sarili, hindi natin mailigtas ang sarili natin. We cannot save ourselves. Kasi wala tayong pera, hindi tayo kaya itubos sa Palawan Pawn Shop. Kailangan take over, Lord, take over, wala akong pera. Eh, lahat ng pera na sa Kanya. Siya ang tutubos sa atin. Okay? Yan. So, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Pero nakikita natin, yung commitment ng Panginoon hindi nawawala. Nandiyan talaga eh. Committed siya talaga. At makikita natin na naalala ng Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Kasi naging slave, di ba? Naging alipin ito mga Israelite sa Egypt. Nahirapan sila. Ang ginawa ng Panginoon, siya ay nagpadala ng kanyang servant na si Moses. So, servant, si Moses, nakita siya, chapter 2, chapter 3, and then nakita din natin yung compassion, yung commitment ng Panginoon sa compassion niya nung nakita niya nagsustruggle yung mga Israelite. And then, alala niya yung promise, yung pangako na binigay niya sa kay Abraham, sa kay Isaac, at sa kay Jacob. Even for how many hundreds of years, hindi niya nakalimutan yung pangako na binigay niya. Okay? So, the Lord is committed to all of us. And yung commitment niya to redeem us from the bondage, ipapakita na yung next na point ay ipapakita yung paano na ipapakita niya yung kanyang kapangyarihan. How God is powerful enough to redeem us from bondage. No, He reveals His power. Okay? Hindi yung power na sa natural. Yung power! Okay? Ibang power yan. Ito ay tunay talaga na lakas. Kasi, di ba, sa sarili natin, yung iba, akala nila matatanggal yung bisyo sa sigarilyo. So, sabi niya, ayaw ko na. Pero by yourself, babalik at babalik ka niya. No? Minsan, yung iba nga nagpapaantaw doon, napaparehab na. After how many years, may problema, tapos nag-stick lang. So, balik naman. Kasi mahirap talaga, especially pag chain smoker, no? So, mahirap talaga. Pero naalala ko yung kwento ng kapatid ni Pastor Art, yung nakakabatang kapatid niya, si Tito Jerry, no? Nung na-born again siya, pag naka-amoy siya ng sigarilyo, parang masusuka siya. So, grabe talaga yung pagbabago sa buhay niya. Pwedeng gawin yan ng Panginoon. Depende. Pwede rin, kung will ni Lord, unti-unting mawala. It depends. Individual kasi ang treatment ni Lord. But anyway, He is so powerful, even in sin. Dati, pag tayo ay nagkasala, tayo nag-thunder and lightning, parang wala lang. Pero ngayon, nakonsensya ka na. Lord, sorry. Nagsabi naman ako ng bad words. So, nakakonsensya ka. So, iba na talaga no? And the Lord is powerful enough. He declares His intention. Sabi ng Panginoon, dati, Abraham, Isaac, and Jacob only knew me as God Almighty. Pero ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang tunay kong pangalan. Ako ay si Yahuwah.
Or sa atin, yung Lord na capital L-O-R-D. Every time you see capital L-O-R-D sa Bible, yan ang specific na pangalan ng Panginoon. Y-H-W-H. Okay na lang, sabihin ng iba si Yahweh. Pero mas tama daw ay Yahuwah. But anyway, Y-H-W-H, alam niyo na yan. So yan, ang nakita natin for the past few Sundays. Nakita din natin, no, nagpakita ang Panginoon ng kanyang kapangyarihan sa 10 plagues of Egypt. Yung 10 plagues of Egypt pala, ay atake ng Panginoon sa mga idols, sa mga Diyos-Diyosan na mga Egypt. Lalo na yung sa first, yung Nile River. Kasi sinasamba ng mga Egyptian yung Nile River. Ito nagbibigay buhay sa kanilang mga palay, sa kanilang mga pananim. No? So, sabi ng Panginoon, extend your rod and the water of the Nile will turn to blood. Naging dugo talaga. So, naging problema sa kanilang mga pananim, sa kanilang mga inumin, kasi wala silang mainom eh. Sino ba naman yung inom ng dugo? Okay? So, mga vampire lang siguro, pero sa mga Egyptian, nalugi sila. Okay? Yung mga farmers sila, nagalit. Okay? So, kasi, sabi ng Panginoon, ako ang pinaka sa lahat ng pinaka ng mga Diyos. Yung Nile River, God nyo, wala yan binatbat sa akin. Ginawa niyang dugo eh. No? Parang nawalan na kapangyarihan. So, hanggang sa mga frogs, hanggang sa livestock, yung mga bulls, no? And even, yung si Pharaoh. Sinabi na si Pharaoh ay Diyos. Yung kanilang hari ng mga hari, si Pharaoh. Pero tinalaban namatay yung firstborn son. Ay tao lang pala. Mas malaki at mas makapangyarihan ang Diyos ng mga Israelite. No? At siya ay ang ating Diyos din. He is Yahuwah. He is Y-H-W-H, our Lord and our God. No? He is superior to all the idols of Egypt. And even to the point, hanggang sa pinalayas na sila ni Pharaoh, pagdating nila doon, imbis na pumunta sila sa Palestine, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong pumunta sa Palestine kasi pag may gera doon, baka matukso ang mga Israelite na bumalik sa Egypt. Gusto ng Panginoon, tawirin nyo yung Red Sea sa kabilang direksyon, kabilang daan. Kasi, pag kayo ay nakatawid na sa Red Sea, hindi na kayo makakabalik talaga. Dagat yun eh. Okay, so yun ang plano ng Panginoon. So, they crossed the Red Sea. Kaya lang, nawalan na naman ng pananampalataya. Yung wala na naman na bang trust nga sa Tagalog? Tiwala. Nawalan na naman ng tiwala. Nakita na ng Israelites yung 10 plagues na ligtas sila, no? Kaya lang, nawala pa rin. But anyway, God saved them. At nung nagdalawang isip din ito si Pharaoh, nagbago isip na hinayang, hinabol yung mga Israelite hanggang nakatawid sila. Paghabol ni Pharaoh, sumirado yung dagat. Namatay yung kanyang army. Hanggang sa pinakahuli, pinakita talaga ng Panginoon, I am God. I am. No? Yung sinabi ng Panginoon, makapangyarihan talaga siya. Hindi kaya ni Pharaoh, hindi kaya ng Egypt. And this brings us to the part of Exodus that we are looking today. Yung point number 3. Okay? Because yung point number 3, yan yung nasa last, yung naka-bold face for emphasis. How the Lord is going to make us into a nation, into a people for Himself. Okay? Kasi alam na natin na, balik lang one. Nakita na natin yung point 1, we are in bondage, alam na natin yan. No? Dati sa mundo, tayo ay alipin. We are slave. Bilanggo tayo sa mundo dati. Pangalawa, tayo ay tinubos. Tayo niligtas ng Panginoon. Nakikita ba natin, hopefully nagigets natin, yung Egypt ay yung mundo. Puro kasalanan dyan. Tayo yung mga Israelite. We are slaves to sin. Niligtas tayo ng Panginoon. Through Moses. Moses, who is a symbol of Jesus Christ also. Through Him, we have been saved. At ngayon, nung dinala na tayo ni Moses, He's going to change us. God is going to change us into a people for Himself. That is right now. Ngayon, sa punto ng buhay natin, tapos na yung Egypt. Nasa past na yun. Nasa, ano bang past na Tagalog? Nakalipas na yun. Yung nakaraan.
Ngayon, tayo ay bumabiyahe na papunta sa langit. We are in our wilderness and God is changing us from glory to glory. So that's our third point this Sunday. Now, the whole reason ay yung dahilan na bakit tayo niligtas ng Panginoon mula sa ating pagiging alipin sa kasalanan ay hindi na para tayo ay maging malaya na gawin ang gusto natin. Not that we can do anything we want. God saved us so that we can worship Him forever. Yung ginagawa natin every day, hindi lang Sunday dapat every day tayo ay nagpipray kasi pag tayo nagpipray, we're worshiping God. Kung may chance na maka-play ka ng worship song sa YouTube, kakanta ka rin, you worship in your heart, that's also worshiping the Lord. Okay? And in everything you do, sa lahat ng ginagawa mo sa iyong family, if you do it for the Lord, you are still worshiping God. Okay? Now, yan ang dahilan na bakit tayo niligtas ng Panginoon. Okay? May tatlong bagay na titingnan natin na ipapaalam sa atin ng Diyos. He's going to let us know, He's going to reveal to us in how we are going to be His people. Ano yung tatlo na yan? First, He takes us as His people by grace, sa biyaya ng Panginoon. Grasya lang din sa Diyos. Ko lang muna yung outline tapos iisahin natin yan. Iisa-isahin natin. Pangalawa, bibigyan niya yung kailangan natin para tayo mabuhay, that we can live as His people. And then the third, He's going to give us His law to direct us how to live as His people. Now, may chance na yung third point ay next Sunday na. Okay? Hopefully, mabilis yung message natin. Pero pag hindi, extend natin next Sunday. Okay? So that's the 3 points that we have. No? So let's start. First, we are taught in Exodus that it is all of grace dahil sa biyaya. Naka-underline na yan grace. Pag sinabi mo grace, explain ko mamaya. That God takes us to be His people. All through Scripture, there are 2 ways that God's redemption is seen to be all of this. Now, bago ko i-discuss yung dalawang yan. For example, si Mayor Albi. Okay, close kayo. Okay, close kayo. Sana all. Okay, close kayo ni Mayor Albi at birthday mo. Sa birthday mo, matok sa pintuan, tapos binuksan mo, ay, Mayor, nandito. Sabi ni Mayor, Oji. Sana, Brother Oji, no? Sana all. Oji, happy birthday! Tapos pagbukas niya ng pintuan, paglabas niya, mayroong Ferrari, color na pula. Wow! Sana all. Nung napaklag ng sasakyan, sabi ni Mayor, ito, gift ko sa iyo. Kasi birthday mo close tayo. Okay? Anong feeling ni Mayor Alvin pag sinabi ni Brother Oji, sandali lang Mayor, pasok lang ako, kunin ko yung cheque ko. Pag paglabas ni Brother Oji, sumulat sa cheque, $2 million. Ito Mayor, para sa gift na binigay mo. Anong feeling mo kung ikaw si Mayor Alvin? May insulto ka, di ba? Kasi nga, bigay ko ito sa'yo This is a gift. Tapos babayaran mo ako? Pag binayaran ka, example, nagbigay ka ng gift o ng handog sa isang tao, tapos yung sabi ng tao, babayaran kita para sa gift na gasto mo sa akin, hindi na yung gift. Di ba? Nag-exchange na kayo. Kaya nga, hindi maganda yung exchange gift at Christmas. Kasi, kaya ako din sa office, na biktima na rin ako. Ito. Sabi sa office, exchange gift. Tapos yung value ay 200 pesos. O, siyempre, nag-effort kami ni Mrs., ni Sir Jasper, nag-Shopee and everything na maganda. Tapos yung natanggap ko, ay DVD ni Steven Seagal. Kasi, pwede daw sa office yung mga lumang gamit na hindi mo na ginagamit, pwede. Basta yung value ay 200. Siguro 200, 10 years ago. Kasi sino pa bang may DVD player na nanonood kay Steven Seagal? Sabi ko, grabe naman. Next year, hanap din ako ng worth 200 na luma na 10 years ago sa bahay. Yan ang bibigay ko. Kasi walang kwenta yung exchange gift. Actually, exchange gift, sidetrack lang. Commercialism lang yan. Yan ay sistema ng mundo para ikaw ay bumili. Okay, mag-isip tayo bumili ka ng 200,
Tapos bibigay mo sa iba, tapos di ba random yan minsan yung manito, manita. Random yan eh. Yung napili mong number, alam mo 200 worth yan. Kaya lang, baka hindi mo magagamit. O hindi mo kailangan, o baka napakarami na nun sa bahay natin. So sayang yung exchange gift. Siguro, hindi kasi pangit pag exchange gift tapos lahat ay pera. Exchange gift, 200 pesos, lagay niyo sa isang envelope. Tapos nagbigay ka ng 200, tatanggap ka ng 200. Di ba walang kwenta? Bumalik lang sa iyo. At least kung pera, pwede pa natin gamitin. What if medyas? Okay, na babae, 30 na yung medyas ko eh. Tapos bibigyan ko dagdag na medyas. Na hindi ko rin magagamit kasi kulay green. Okay? So sayang lang din. But anyway, yung grace, yung biyaya, ay kusang ibibigay ng Diyos sa atin. Hindi dahil nagwapo tayo. Hindi dahil na mabuti tayo. Hindi dahil na malakas tayo at marami na yung binigay natin na tithes na operate sa Panginoon. Hindi ganyan mga kapatid. That's not what grace is. And two ways that God redeems us to be shown that it is all of grace. First, makita natin. Yung una. It is all of God's power and doing that we are saved to be His people. It is by His grace because it is by His power. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Yung nangyari sa Egypt, yung 10 plagues, do you think kaya ng Israelites gawin yun? Kaya ba ng Israelites na gawin yung tubig na dugo? Kaya ba nila na yung lahat ng firstborn son ng Egypt ay mamamatay? Hindi. It is something supernatural. Miracle dito yan. Oh, wala dito yan. Ano lagi dyan ng milagro dito yan. Hindi to kaya sang tao. Hindi kaya ng tao. Secondly, it is, kasi nga, biyaya, di ba? It is completely undeserved. Wala tayong pwede sabihin sa Diyos, Diyos, ako ay mabuting tao, wala akong kasalanan since birth. Parang boyfriend lang, no? Since birth. No boyfriend since birth. Okay, no sin since birth. Diyan pa lang, nagkasala ka kasi nagsinungaling ka. Okay, walang taong no sin since birth. Hindi mo pwede, Lord, sabihin, ako ang pinakamalakas. Ako ang pinakamaraming talento. Ako ang pinakamalaking magbigay ng tithes sa church. At dahil dyan, kailangan mo i-bless ako. Dahil dyan, kailangan mo iligtas ako. No. Actually, yan ang tinuturo ng religion. Saan parte ka man ng mundo pumunta? Lahat ng religion. Buddhism, Hinduism, Taoism, lahat pa ng ism, okay? Even Islam, okay? Tuturo nila na kailangan gumawa ka ng mabuti. Even the Roman Catholic Church. That is true. Lahat ng penance kailangan mong gawin para mapunta ka sa langit. Mali yan, mga kapatid. Makikita natin dito sa kwento ng Exodus. Yung mga Israelite, yung mga pasaway. Sila na po yung niligtas ng Panginoon. Kasi nga gusto ipakita ng Panginoon, sa aking biyaya lamang. It is by grace alone that you have been saved. Aren't we all blessed? Nandito tayo nakaupo na, nandiyan kayo sa mga online nanonood. Aren't you blessed? Na ikaw ay pinili ng Diyos. Out of millions of people, Lord, bakit ako? Hindi ko alam bakit hindi ko masasagot yan. Hindi mo rin masasagot yan. Lord, dahil ba kasi gwapo ako? Dahil niligtas mo? Hindi. Dahil ba nung tumingin ka sa lahat ng tao, ako lang nakapulang damit, lahat sila nakaitim, na nakita mo? Hindi. We cannot really know why God chose us, but we can thank God that He chose us. Lord, thank you kasi pinili mo ako, binuksan mo ang aking mata. At ngayon nandito ako. Amen? Kasi yung tao sa mundo, kahit na anong convince mo dyan, kung hindi tatanggalin ng Panginoon yung spiritual blindness sa mata nila, they will not realize. They will not realize how we can be saved. You can tell them about Jesus, pag hindi talaga will ng Panginoon, hindi mangyayari. Yan ang malungkot. Completely undeserved. He freely forgives and accepts us, not because of any righteousness that we have done, but by grace alone. Yung ibang tao nga sabi nila, Lord, marami na akong pinatay, marami na akong ginahasa, marami na akong ninakaw,
grabe yung kasalanan ko. Siguro kasalanan ng buong mundo na sa akin na. Hindi na ako kaya iligtas. Mali iyan, mga kapatid. There's no sin so great that God cannot save you. Dati, di ba may kanta yung Hillsong? He's mighty to save. Let us not listen. Huwag tayo makinig sa demonyo. Pag sinabi niya, pag tayo kinonsyensya ng demonyo, ikaw ay makasalanan, hindi ka na kayang patawarin ng Diyos. O kahit may friends tayo. Yung iba nagsi-suicide eh. Kasi nakakonsensya sila, I cannot be saved. They are wrong. Okay, mali sila. God is mighty to save. Kaya yan ang biyaya ng Panginoon. Bibigay niya ng libre. Hindi mo na kailangan bayaran. Okay, hindi binabayaran ang kapatawaran. Okay? So, that is important. That is the first point that we see. Now, makikita din natin yan, no? It is all of God's power that we are redeemed. Makikita din natin sa Exodus yan. Now, saan natin makikita sa Exodus na lahat ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos na naligtas yung mga Israelite. It is God's grace, sa biyaya ng Diyos, na si Satanas ay nag-give up na sa atin. Sa bawat isa sa atin, dati hawak tayo ni Satanas eh. Di ba? Nasa Egypt tayo. We are slaves to sin. Kaya lang, porsigido talaga ang Diyos eh. Kumakatok talaga sa puso natin eh. At ngayon, nakinig tayo, naligtas tayo. Sabi sa Satanas, I give up. Ayoko na. Hindi ko kaya ang kapangyarihan ng Diyos. He is so powerful. He has saved me. And kahit na habulin pa tayo ni Satanas, nandiyan na tayo sa Red Sea, tumatawid na tayo, lahat pa rin ng glory bibigay sa Diyos kasi siya ang magliligtas sa atin. O anuman bandage, yung mayroong kadena, yung nakaposas tayo, we are under slavery to Satan. God is mighty enough and powerful enough to save us. Huwag tayong makikinig sa demonyo na nagkasala ka, kick out ka na sa langit. Hindi. Andyan pa rin yung Panginoon. He is mighty to save. Pinakita yan sa Exodus. No? Yung pagtanggap sa atin ng Diyos is completely undeserved. Hindi tayo deserving yan. Papakita yan sa Passover. Ano ba yung Passover, Pastor? Yan, no? He shows us with the Passover, no, in chapter 12, that we do not deserve to be His people any more than the Egyptians do. Ano ba ibig sabihin niya? Hindi tayo karapat-dapat, kagaya ng Egyptian. Kaya lang, pinili lang talaga ng Diyos ang mga Israelite. Tayo, hindi tayo Israelite, pero we are spiritual sons and daughters of Abraham. Pinili tayo ng Diyos. Kasi nandito tayo eh. Nandito tayo, binuksan ng Diyos yung mata natin. Hindi natin deserve to. Okay? Yung deserve na spelling, no? We do not deserve this. Pero ibibigay niya. Kagaya ng Egyptian, ano bang nangyari? Kasi itong Passover, ito yung pang-10 sa 10 plagues of Egypt, ito yung last. Ano sabi sa 10th plague? Kasi ayaw talaga ni Pharaoh eh. Sabi ni Moses, let my people go. Sabi yan ng Diyos namin, ang Diyos ko. Okay? Ayaw ni Pharaoh. Pang-10, ito na yung final, sabi ng Diyos. Pag hindi pa pinaalis yung mga Israelite mula sa Egypt, sa midnight ng gabi mamaya, bibisita yung angel of death. Okay? Sa buong kalupaan ng Egypt. At itong angel of death, papasok siya sa lahat ng bahay, sa lahat ng lugar. Ang gagawin ng angel of death, ni kamatayan, lahat ng panganay, yung unang anak na lalaki. Brother Kenji, ano ka ba panganay? Yan, si Brother Kenji. Si Naya ay unang anak din na lalaki. Ako, unang anak na lalaki. Okay? So, Brother Oji, no? Magulang ka, di ba? O, unang anak na lalaki. Okay? Si Perot. Okay, so, Mark. Perot. Mark. Okay. Lahat, at hindi lang sa tao, pati sa unang anak na lalaki ng mga pusa. Kasama. All animals. Pag nakita ka at nadadakip ka ng spirit of death, ng angel of death, patay ka. Automatic. Okay? Yan ang 10th plague.
So imagine natin, napakalaki nito. Kasi, yung iba, yung firstborn males, minsan, yung sa Egypt dati, dami nilang anak, di ba? 5, 6, 7. Minsan, ang 5 yan, puro lalaki. Pero yung pinaka-panganay na lalaki, pinaka-magulang na lalaki, siya ang in charge ng buong household. So, di ba siya ay may anak din na lalaki? Yapon, sa household na 5 ang lalaki, may mga anak din sila. Yung second na lalaki ay may anak siya, pero mayroon din una. So, napakarami mamatay. And, hindi lang yung baby na lalaki. Kahit yung mga lolo, si lolo na unang anak na lalaki, mamamatay din. So, imagine, napakarami nang namatay dito sa 10th plague of Egypt. Okay? So, at hindi lang Egyptian, hindi siya pipili eh. Pero yung angel of death, pupunta siya sa land of Egypt. So, kahit na yung sabihin ng aso, Lord, hindi naman ako Egyptian na aso kasi ako ay ibang race na aso. Ako ay German Shepherd. Hindi, patay ka pa rin kasi nandiyan ka sa Egypt. Okay? Yan. Kasama ang Israelites. So, actually, the Israelites do not deserve the grace of God. Pero, naawa ang Diyos sa Israel. Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Okay? Lagyan nyo ng dugo. Pero hindi lang kahit ng anong dugo kasi sabihin mo, may baboy dito, lagyan ng dugo na baboy. Hindi. Ang instruction ng Lord, humanap kayo ng isang tupa. Okay, yan lang, inyong papatayin yan, ang dugo, kukunin nyo, lalagay nyo sa itaas at sa kanan at kaliwang gilid sa post and lintel. Tawag yan poste ng pertahan ng pintuan at saka yung sa itaas na beam yan. Lalagay nyo yan. Tapos, yung pinatay nyo yung tupa, kakainin nyo yan mamaya. May instructions. Actually, andyan sa Exodus chapter 12. No? So, lahat yan. Now, kailangan na yan ang requirements. Pag dumating na yung angel of death, at bumisita sa bahay nyo, sa labas pa lang, pag nakita niya yung dugong yan, hindi siya papasok. At dahil dyan, tinawag na Passover. Kasi naririnig natin yan yung Passover Festival, di ba? Ito yung nangyari, yung Passover sa Egypt, ang ibig sabihin lang yan, Passover. Skip. Yan, yung skip festival. Kung modern English, yung Passover is the skip festival. Ano ba yung skip sa Tagalog? Nilagpasan. Sa inigay nun, ginlabyan. Ginlabyan festival or nilagpasan festival. Ganyan lang po ang Passover. Hindi pumasok yung angel of death at lahat ng nandyan sa loob ng bahay na yan ay ligtas. Lahat ng firstborn son nila ay ligtas. What is actually seen is the lamb is killed in place of the firstborn males in their household. Kasi minsan, binabasa lang natin yung Bible, at medyo pagdating na natin sa Exodus, antok ka na. Hindi mo ma-realize, parang familiar, di ba? Kasi anong nangyari? Sa buhay natin, sa lahat ng kasalanan natin sa buhay, kailangan, babayaran natin yan. Okay? We have to be punished because of our sin. Kaya lang masabi ng Diyos, anak, relax. Ako nang bahala dyan. This lamb is Jesus Christ. Di ba nung nangyari? Siya ay naipako sa krus at siya ay namatay. Bakit ba siya namatay? Kasi yung kanyang kamatayan, yung kanyang dugo, ang kabayaran sa kasalanan natin. Hindi na natin kailangan na tayo ang ipako sa krus. Si Jesus na ang bahala. Kaya nga tayo ay tinubos. Siya ang nagbayad. Amen? Dito pa lang sa Exodus, dito pa lang sa 10 plagues of Egypt, nakita na natin si Jesus Christ. Siya ang Lamb of God. That's why Jesus is called the Lamb of God who takes away the sins of the world. Sabi nga sa Exodus chapter 12 verse 13, now the blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. Diyan ang galing yung Passover. So maganda dyan mga kapatid, in the final judgment,
Pag nakita ng Panginoon that we have the blood of the Lamb, the judgment will pass over us. Tayo ay lalagpasan ng judgment ng Panginoon because of Jesus Christ. Yan ang kailangan natin i-share sa mundo eh. Ito mga i-share natin sa mga kapatid natin. Lalo na sa kanila na wala nang pag-asa sa buhay. Makasalanan ako eh. Sigurado impyerno ako. Yung ibang mga satanista, naging satanista sila kasi hindi nila alam yan. Akala nila, sa kasalanan ko, tutuloy ko na lang kasi impyerno naman ako eh. So, mapapupunta ko sa impyerno, sasambahin ko na lang si Satanas kasi siya ang hari sa impyerno. Mali din sila. Siya Satanas ay hari ngayon lang sa impyerno. Pero someday when Jesus returns, kahit si Satanas ay magdudusa din sa impyerno. Bottomless pit. So, yung mga satanista, kawawa sila actually. No? Nandun na sila sa impyerno. So, they are hopeless. But if we share this to them, na ito'y magbibigay pag-asa sa kanila. Okay? At dahil na nangyari niyan, sabi ng Panginoon sa Israelites, every year ay kailangan i-celebrate niyan. Kahit wala na yung angel of death, gawin niyo pa rin yan. So every year, kumakatay sila ng lamb, nagtitipon sila every New Year. Ito yung New Year ng mga Israelite eh. Yung Passover Festival. Ayan, celebrate sila. Okay, at they offer a lamb every year. This reminds them na lahat ng firstborn son, yung panganay na lalaki sa lahat ng pamilya ay naligtas. Pwede silang mamatay, kagaya ng Egyptian. Hindi pipili yung angel of death, ikaw ba ay Israelite o ikaw ba ay Egyptian? Hindi. So tanong, Pastor, kung may Egyptian ba na naglagay din ng dugo sa kanyang bahay, maliligtas ba? Yes. Maliligtas. Actually, meron nga. Meron mga ibang Egyptian na sumasama sa mga Israelite na naligtas sila. Yan naalala sa mga movies, no? May mga Egyptian na people na nag-support sa mga Israelite. Naligtas sila. Kasi, actually, ang titingnan mo ng Diyos yung dugo eh. It doesn't matter kung Pilipino ka o Amerikano ka, ano man ang iyong lahi, importante yung dugo ni Jesus. Pag nakita niya yan, hindi ka tatamaan. Okay, hindi ka tatamaan. Lalagpasan ka lang. Now, the only reason they are allowed to live is because God graciously accepts a sacrifice in their place. May nagbulos. Huh? Dapat yung sacrifice, dapat yung papatayin yung panganay na lalaki. Kaya hindi pinatay kasi meron nang pinatay. Yung tupa, the lamb. No? Not because they are any better than the Egyptians. Actually, yung mga Israelite, mga pasaway, mga reklamador. Okay? Walang pinagkaiba sa mga Egyptian. Yung pinagkaiba lang, isa lang yung Diyos na sinisimba nila. Yung Egyptian, maraming Diyos-Diyosan. But that's the difference. So, we see here that it is only by God's grace, sa biyaya lang talaga ng Panginoon. No? So, it's really mind-opening para sa lahat sa atin. Akala natin kasi kwento-kwento lang eh. Or movie. Di ba may pelikula na yan? Prince of Egypt, cartoons yan eh. No, cartoons. So, I think meron din sa Ten Commandments. Lumabas din yan sa Ten Commandments. Lumang movie na yan. Hopefully one of these days, maka-film showing tayo para makita natin. Pero nakita natin dito, sa kwento na yan, meron ng hint ang Panginoon na ito yung gagawin ni Jesus Christ. At sa atin, sa panahon natin, ginawa na ni Jesus Christ, nagawa niya na. Now, this speaks so much to us about God's grace, sa biyaya ng Panginoon. Kasi ngayon, nandito na si Jesus. Dumating na siya. In 1 Corinthians 5 verse 7, ano sabi dyan, no? Cleanse out the old leaven that you may be a new lump as you really are unleavened. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Let us therefore celebrate the festival not with the old leaven, the leaven of malice and evil, but with unleavened bread and sincerity and truth. Sabi ni Apostle Paul. Yung sinasabi niyang unleavened bread, yung tinapay na parang skyflakes. Kasi yung unleavened bread, yung pandesal is leavened bread. Naglahabok. Ano yung habok?
Yung cake, yan, yung yeast, no? Yeast. Para, mahapok sa Tagalog. Umalsa? Tagalog na rin yan. Umalsa. Okay. Para umalsa yung cake. Kasi pag ikaw ay nag-bake ng cake at walang yeast, ang gagawin mo ay mango float. Ang gutom na ako Okay, mango float. Di ba yung mango float, hindi siya, yung maalsa. No? So, parang flat pa rin siya. Parang skyflakes. Kasi walang yeast. Yung skyflakes na yan, that is unleavened bread. Actually, unleavened bread, kagaya niyan yung pizza, yung mga shawarma, yung pagkain, yung pag-usapan natin. Yung mga shawarma, yung mga flat na bread, yan ang tinapay ng mga Israelite. Yan ang sinasabay nila sa lamb, sa Passover, kasi may instructions. Okay, may instructions yan. So sa gabi na dumaan yung angel of death, kumain sila ng skyflakes at kumain shawarma nga. Kasi yung shawarma, di ba lamb? Okay. So, lamb plus yung unleavened bread. Yan, kumain sila shawarma. Okay? So, yan ang nangyari. Pero ang importante dito, sinabi ni Apostle Paul, si Jesus ang ating Passover Lamb. No? Tayo ay mapupunta sa langit. Di ba lahat tayo mapupunta sa langit? Amen? Amen? Amen. Okay, siyempre, yan naman ang gusto natin, makasama ang Panginoon. Tayo ay mapupunta sa langit dahil tinanggap ng Diyos ang sacrifice ni Jesus. Kung hindi dahil kay Jesus, hindi tayo pupunta sa langit. He is our Passover Lamb who takes away the sins of the world. Now, God accepts us as His people. Tinanggap tayo ng Diyos na Kanyang mga anak, hindi dahil na mabuti tayo, hindi dahil na malakas tayo, hindi dahil na talentado tayo, hindi dahil na gwapo at maganda tayo. Okay? Tinanggap tayo ng Diyos na Kanyang mga anak dahil sa ginawa ni Jesus. Ganyan lang talaga. Hindi ka pwedeng magmayabang sa ibang tao, sa ibang Christian. Sa church namin, ako ang pinakamabait. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Sana all. Hindi mo pwedeng sabihin. Kasi dahil lang yan talaga sa kay Jesus. It is only by the grace of God. Now, dahil dyan, sinasabi natin, thank you, Lord. Praise the Lord. When we sing songs to God sa ating praise and worship, ganyan ang sinasabi natin dapat sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you for your grace. Kasi sa totoo lang, wala tayong pinagkaiba sa mga Egyptian. Lahat tayo ay patas, lahat tayo ay makasalanan. Pero dahil sa ginawa ni Jesus, tayo ay maililigtas. Now, the grace of God, pinakita niya, ay para na tayo ay maging anak ng Diyos. No? That we will become His people. So that's the first. Second, no? Yan, di ba? Una, He takes us as His people by grace, sa biyaya, first. Second, that He provides what we need to live as His people. Yung kailangan natin na mabuhay pang-araw-araw ay ibibigay ng Diyos. He is going to provide. No? So, sa Exodus, naligtas na sila, nakatawid na sila sa Red Sea, nandyan na sila sa wilderness. Anong ginawa ng Diyos? Nagbigay siya. He provided for the Israelites. No? So, nandyan na sila sa wilderness. At tingnan natin yung tatlo. Let's look at the three ways that God provides for the Israelites. Huh? In Exodus chapter 16, wala nang pagkain. Gutom na. At maalala natin, more than 1 million ito. Okay? Tayo nga lang sa church. Ilan tayo? 20, 30. No, 30. Pag gutom na, okay, kamot ulo na si pastor. Okay? Kasi paano yung snacks natin? Paano yung ganyan pag merong event? 30 lang yan. Sa bahay natin, ilan lang tayo. Tapos pag nagutom na yung mga anak natin, kamot ulo na si tatay. Saan nakukuha ng pera? Ito, 1 million. Or even more. Tapos si Moses, yung kanilang tatay-tatay, ay nag-iisa. Lord, saan ako kukuha ng pagkain para sa 1 million na ito? Ang dami nila. So, hindi kaya. So, ano nangyari? Nagreklamo na naman itong mga pasaway. Yung mga Israelite, mga reklamador talaga. Minsan, napapaisip ako, yung mga Israelite, baka mga kapatid nga talaga ng mga Pilipino. Kasi yung mga number 1 na reklamador, yung mga Pinoy, nung nawala yung Facebook, no? Nung bumalik yung Facebook,
Ang unang makikita yung mga Pilipino. Ayan dyan, grabe, may nag-set down ng password ko. Mga Pinoy yung number one. Mga Amerikano nga eh, parang wala lang. Ano lang yun, outage lang. Ano. Yung Pinoy, lahat reklamo eh. So parang mga Israelite din tayo. walang, nagreklamo sila kay Moses in Exodus 16 verse 4. At sabi ng Diyos, behold, miracle ito, milagro. I will rain bread from heaven for you. Literal, umulan ng tinapay. Sana all. Lord, gutom na kami, paulan ng tinapay. The people shall go out and gather a certain quota every day that I may test them whether they will walk in my law or not. Now, ito ay binigay ng Diyos libre kasi ang ulan ngayon ay libre. Pag umulan dyan sa labas, naglabas ka ng baso at tinipon mo yung ulan, pwede mong inumin yan. Sana wag lang yung acid rain, ha? Okay? Libre yan eh. Walang pag umulan, sasabi ng Diyos bayad. Hindi siya naniningil. Pag umulan ng tinapay, sigurado libre yan. Kaya lang, sabi ng Panginoon, tetestingan ko kayo kung susunod ba kayo sa akin. Anong sabi ng Lord? Pag umulan ng mana, every morning, kukuha kayo, lalagay niyo sa isang Tupperware. Modern na tayo eh, no? Isang Tupperware or isang aqua flask. Wow, sosyal. Okay. Lagay mo dyan. Ang siguraduhin mo, ang ilagay mo dyan ay yung kaya mong kainin sa buong araw. Pag sumobra yung lagay mo dyan, nakala mo, may extra ko midnight snack ako or para sa bukas. Kasi gusto ko, ubusin ko lahat para bukas hindi na ako titipon ng tinapay. Ang sabi ng Diyos, huwag niyong gawin yan. Ang kunin niyo ay para lang sa araw na ito kasi pag sumobra yan, mapapanis yan. At actually, hindi lang panis. Kakainin ng mga uod talaga. Yung iba, matigas ulo, hindi nakinig. Yung iba, sabi nila, hindi na ako kuha ng tinapay kasi tinatamad ako. Baka umulan naman ng tinapay mamayang gabi. Ay akala nila ganun, wala. Every morning lang yung ulan ng mana eh. So gabi, pag hindi ka kumuha, magugutom ka. Nung tinuturo ng Lord, no work, no pain. Okay? Yan. Pag walang ka-effort, magugutom ka. Yung pangalawa, yung iba naman, sinobraan kasi tinatamad eh. Gusto ko na magtipon for the whole week para once lang ako titipon ng tinapay. Tapos Monday, Tuesday, Wednesday, hindi na ako titipon. And the following day, umaga, inuod nga. So hindi mo na pwedeng kainin. Pero, the Lord is faithful, siya ay tapat. Kasi bawat umaga, umuulan nga. So sa simula, yung iba, walang tiwala sa Diyos eh. Dinamihan nila inuod. So yuck. Okay? Hindi na pwedeng kainin. Pero good news, bukas, umulan ulit. Okay? Every day, umuulan ng tinapay. Kaya nga, pinapakita ng Diyos, He is going to provide for our needs every day. Do not worry about tomorrow. Kasi pag ikaw ay nag-worry sa bukas, ano ba kayo namin bukas? Mauud yan, mapapanis yan. God is going to provide every day. Importante yung tiwala. Tiwala lang tayo sa Diyos. Huwag tayong maging kagaya sa ibang Israelite na walang tiwala sa Diyos. Another example, yung exemption na yung Sabado, ay Biyernes. Kasi yung Sabado nila, yung Sabbath day, araw ng pahinga. Pag Biyernes, sabi ng Diyos, 2 Tupperware. Save niyo yung mana sa 2 Tupperware kasi pag Sabado, walang mana na uulan. Tapos yung mana na na-save nyo para sa Sabbath, hindi mapapanis. Naging totoo. Okay? So God really provided for the Israelites. No? So, yan ang pinakita ng Diyos. He's going to provide our needs. In chapter 17 naman, hindi lang yung mana, tubig. No, walang tubig. So, reklamo na naman. But at the same time, God provides. In Exodus chapter 17, verses 5 to 6, and the Lord said to Moses, go on before the people and take with you some of the elders, ibang elders sa Israel. Take in your hand your rod which you struck the river and go. And behold, I will stand before you there on the rock in Horeb, and you shall strike the rock, and water will come out of it, and the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. So makita natin, God provided for the water.
Kasi reklamo sila na reklamo, walang tubig, walang tiwala sa Diyos. But God showed that He provides. Amen? Now, in chapter 17, makita natin dito, umatake yung mga kalaban nila, yung mga Amalekites. But here, God teaches them that He is their protector. God will protect all of us. No? Ano nangyari dito? Yan. Ito yung kakatawan. Pag naggera sila sa Amalekite, kasabi ng Panginoon sa kay Moses, itaas mo ang iyong tungkod, yung staff, 2 kamay. Okay? Pag naka-alsa o nakataas yung iyong tungkod, yung staff, mananalo kayo. Eh, syempre, wala namang gera na 5 minutes lang. Modern lang yan. Kasi pag binaril mo, patay na lahat, wala na. Eh, dati, manumano yung gera. So, matagal. Ito si Moses, matanda na rin. Saka kulang din sa, sa repetition, no? Hindi nag-workout itong si Moses. Napagod si Moses. Naalay na kamot ko. Sakit na likod ko. Okay. So, nung bumaba, pahinga muna ako kahit ng 1 minute. Nung binaba niya, natalo ng Israelite. Sabi na yung Joshua ng ibang mga, hindi pwede na Moses. So, tinulungan na lang si Moses. Hanggang sa natapos yung gera, nanalo sila. Pero sabi talaga ng Panginoon, pag nakaalsa yan, nakataas yan, mananalo kayo. At totoo nga, God really protected the Israelites. Now, these 3 lessons are so powerful, it is teaching us something that God takes care of us. No? Ang Diyos niya matipan sa aton. Okay? Is going to take care of all of us. No? Especially tayo na mga anak ng Diyos. Huwag tayong mawalan ng tiwala. Salig lang din sa Diyos. Ang mga utod, salig lang kita. In 1 Corinthians chapter 10, we are told that the rock from which they drank, yung tubig na galing sa bato, and the bread they ate, yung mula sa langit, the bread from heaven, in Exodus, is actually Jesus Christ. Kasi diba, Jesus is the bread of life. And He is the water of life. No? So, di ba sabi niya doon sa Samaritan woman, no? If the water I will give you, you will not thirst again. Hindi ka na mauuhaw ng ulit. No? He is the one who is going to deliver us from all the temptations in this world. Okay? He is the provision. Jesus. Dito ay mas malalim. Alam ko, kailangan natin araw-araw yung pagkain, kailangan natin yung tubig, kailangan yung pagbayad sa bills. Pero yung mas malalim na pangangailangan natin ay yung spiritual. The spiritual need is going to be provided by God through Jesus Christ. Dahil sa Kanya, may liligtas tayo. If we depend on Him, the living water that He provides is going to give to us. If we depend on Him, He's going to give us the bread of life. In Exodus, the people continued to struggle. Nag-struggle talaga sila sa Panginoon. Minsan nagtitiwala sila, minsan nawawala. Struggle talaga. Ang struggle natin is the same. So, huwag tayong malulungkot, huwag tayong madi-discourage pag tayo ay minsan nawawala yung tiwala sa Diyos. God understands. Intindihan ng Diyos. Kasi nangyari na Israelites nawalan din sila ng tiwala sa Diyos. But we can always go back to the Lord. No? Always, again and again. Now in Exodus, the people continually struggle. But the Lord always provides. And the Lord is always saying, I am here. Nandito ako. I will provide for you. In Exodus chapter 24, tinipon ng Diyos yung lahat ng mga elders sa Israel at binago niya yung covenant na ginawa niya sa kanila mga tatay, sa kay Abraham, sa kay Isaac, sa kay Jacob, na ang Diyos ay magiging tapat sa kanila bilang the people of God. Over and over, paulit ng paulit na sinasabi ng Diyos, ako ang Diyos niyo. At reminder din sa atin, God is going to be our God. Lahat ng pangangailangan natin, lahat ng problema, kapit lang tayo sa Diyos. No? And this is the same thing that God is teaching to all of us. Each Lord's Day, every Sunday, no? We always remember that Jesus was raised from the dead.
The third day He rose. That third day was Sunday. Okay? At dahil dyan, binabago niya yung covenant niya sa atin, yung promise niya, yung pangako niya, that God, Jesus, is going to provide for all of our needs. We live for God in the wilderness, in this world. Dito pa tayo sa wilderness eh. Bumabiyahe pa tayo papunta sa promised land. Yung promised land natin ay langit. At sabi ng Panginoon, habang hindi pa tapos ang iyong pagbabiyahe, ako ang bahala sa iyo. I will provide for all of your needs. And He always provides Jesus to all of us. Kasi nga, when we receive Jesus Christ, the first time, yes, that was the first grace that God provided. Pero araw-araw, after nun, how many years na since you received Jesus Christ as Lord and Savior, nandyan pa rin si Jesus. Hanggang sa araw na tayo itatawagan niya pauwi. Mga kapatid, let us keep our eyes focused on Jesus, the author and the finisher of our faith. Next week, next Sunday, ay last na natin na Sunday in Exodus. Pag-aaralan natin yung mga batas. The laws that God gave, yung 10 Commandments, yan, pag-aaralan natin yan next Sunday. No? He gives us His law to direct us how to live as His people. Paano tayo mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Let us pray. Lord, this Sunday, we thank you for your message to us through the stories of the Israelites, of Moses, how they exited, Lord, from Egypt, how you have shown to us that it is by your grace, yung biyaya lang talaga, Panginoon, na sila ay naligtas. Especially when the angel of death came to each house in the whole land of Egypt and is going to take and is going to kill every firstborn male or boy or man in the family. But Lord, you have given grace, biyaya lang talaga, Panginoon, na sinabi mo sa mga Israelite na kailangan lang ng sacrifice ng isang tupa at ang dugo niya ay ilalagay sa pintuan. Lord, because of that, we have been saved. Salamat, Panginoon, sa lesson na yung tupa na i-sacrifice ay isang simbolo na ni Jesucristo. Ito pala ay si Jesus na siya ay nung namatay siya sa cross ng Kalbaryo 2,000 years ago. Siya pala ay yung naging sacrifice. Siya ang naging substitute. Siya ang pinalit para sa aming Panginoon. At dahil dyan, ang iyong judgment ay hindi na mapupunta sa amin. Dahil nakita na ng angel of death na nandyan ang dugo ni Jesucristo, meron nang na-sacrifice kapalit para sa amin. Salamat, Panginoon, kami ay iyong niligtas mula sa Ehipto, sa mundo na ito, na symbol of Egypt, at kami ay dinala mo na papunta sa promised land. Kami ngayon ay naglalakbay, Panginoon. We are in this wilderness traveling, but we thank you because you are our provider. Kung walang tinapay, kung walang tubig, ikaw pala ang aming tinapay. You are the bread of life. Kung kami nauuhaw, kagaya ng Samaritan woman, we know that we can come to you because you are the living waters, O Lord Jesus. And so we thank you, but not only spiritually, we know you are also going to provide for us physically sa aming mga pangangailangan sa buhay na ito. Hindi mo kami pinababayaan, Panginoon, at maraming salamat sa iyo. We thank you so much, O Lord God. We commit to you the last message on Exodus next Sunday and the rest of our series of Back to the Bible. We are excited to learn about these things. And we commit to you the remaining parts of our worship service today. We bring back all praise, all glory, all honor to you. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Pakpakan natin ang Panginoon. Kabay pa nga na-bless ka mo sa Word of God sa sining aga. Here is a reminder, dili ang offering envelope, sorry again. Here is a reminder for our offering this morning from Matthew 6:19 to 21. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Kundi inang importante para sa imo, ara dirang imo nga tagipusoon.
Okay, let us sing our offering song. Here they are per request. Rent for the worship venue, 2,000. Payment for keyboard, 1,300 a month for 1 year. Actually, in yung keyboard na nalipat kami mag-announce last time, this is installment sa Shopee. Okay? Ang gabayan, sinakada bulan si Pastor Daniel sa Iyamatites. So, Iyamatites, dira na kanto sa keyboard. Diba, masiliga mo, wow, ka-reach sa aton, bago ang keyboard, gano'n. Installment. Okay? Sige. Kabay pamamadayon ng atong Bible Study Center sa araw, Barangay 30 and Bata and Veneration Ministry. Thank you galing sa inyong prayer sa Access Mission Training kagapon sa Morsha. Ang nag-attend 11 kabilog. Upo dito si Sister Tata. Oh, si Sister Lata ara siya galing. Oh, siya kinakaning first comer dito. Kasi Morsha 5:30 ato na to siya. Okay. Pagkikanay naman to yun na saya. Kanina pa to siya galing 5:30, okay? And so, si Junel ara man dito sa kagapon. Okay, kagang iban pastors and young people dito sa church man mismo sa Morsha. Next week ang mga training sa Himamaylan sa March 15, 5 days sa Bible School, Liturgos Seminary. Ang 12 gig Bible School students ang ma-attend sa Access Mission Training and may ara 6 or 7 ka-pastors naman niya. So that's 12 plus 7, 19. Okay, 19. Also pray for my radio program sa DYVS na ako nag-host every Thursday 3 to 4 p.m. sa radyo, yung AM radio station. Ara siya sa 12:33 sa dial. Pero kung wala ka mo radyo nga AM radio, pwede man Facebook Live 3 to 4 p.m. And of course, don't forget each one bring one program naton. This is for the whole year. Nga kada isa sa aton maka-invite man sa isa, either friend or parente naton. Kaya ang goal sa AFC is road to 3K. Ang tanan kita ng AFC churches sa bilog ng Philippines, makalabot kita 3,000 members. Okay? And sa subong, okay, let us request Pastor Elijah for our closing prayer and benediction. Amen. So the blessed. When we all stand, let us pray for our closing prayer and benediction. Let us pray. Yes, Father God, thank you for this wonderful opportunity, Lord, and the privilege that we can come here together as one family with you, Lord God. In spite of sako kami, Lord, busy, Lord, sa
salamat din that you have made a way for us to be here right now to praise and worship you in spirit and in truth and to listen to your word. Salamat din, Lord God. And this is not an accident why we are here, but the plan of the Lord that we can come here, Lord God, to worship together. Even though we are different, Lord God, but we are one in the Spirit, Lord. We are brothers and sisters in Christ. Yes, Lord God, and you are our Father. Salamat din, Lord. I pray that we bless each and every members of this church who are right now. Makita ko ng mga kilalanan nila, Lord. I pray that you will answer them, Lord God, according to your will, according to your perfect time, Father God. Salamat din. Thank you, Lord, for your word, about, especially during the Passover. Yes, Lord God, wala kaya you do not discriminate, Lord. Wala ka lang tao, ano lahi, anong social status, pagkatigado, magkaranon, or sa wala, sa middle class, Lord. But you are, ginalang tao, my Lord, you are looking, Lord, at our hearts. You are looking, Lord, kung iba, kung ginamon ka, Lord Jesus, as our personal Lord and Savior. Kaya kung without you, Lord Jesus, wala ka sa pulusanan. Everything is vanity. Salamat ni Lord. That we will continue to fix our eyes upon you, Lord Jesus, which you are the author and the finisher of our faith. We may sometimes, Lord, we may doubt, we may sometimes, Lord, makasala kami, Lord. Patawara kami, Lord God. Tao lang kami, makasala. But Lord God, salamat ikay, wala kang nabuya sa amin. And you are there, Lord God. Kahulan ka lang magpalit kami. And I pray for all our brothers and sisters who, Lord God, are struggling right now. You can see, Lord God, na magpagudlay and naagyan ka, Lord Jesus, because you have overcome them. May you be our inspiration, Lord, and also a reminder, Lord God, when we pray also to our brothers and sisters, and all the relatives na wala pa na makilala si Lord Jesus, that we will have a heart of evangelism to reach out to them also. Given opportunity, Lord God, I pray that ikaw will maghahanap sa perfect time, Lord, that we will reach out to others, so that we can bring one here also, so that we will multiply also, Lord God, so palayo kami. And that we will not exclusively ang puno ng sa kaluwasan, but we will also be proud to tell them that you, Jesus Christ, died for our sins, Lord. So, ginagawa palangga sa amon, Lord God. Salamat. Thank you, Lord God, because we love you because you first love us. Salamat, Lord. Until the next Sunday, I pray, Lord, that makakabalik kami di Subong, and we can also bring also another friend or relatives, Lord. Hallelujah. Salamat. Thank you, Lord God. And now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory, with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever, in the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit. We see this present right now. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you.